Welcome back mga brothers sa ating walk around review. For today's features bike mga brothers, re-reviewin na natin ang pang-apat sa bagong scooter ng FKM. Ito nga mga brothers, the LTS 125, isang compact scooter. Kaya huwag na natin patagalin, ikutan na natin yan. Let's go! Sa go! Get ready, drop the beat. Alright mga brothers, ang body design nitong LTS 125 compact scooter ng FKM. Alam niyo mga brothers, pagka sinabing compact scooter, diyan napapasok yung pagiging lightweighted niya, mababang seat height, compact o maliit na pagkakabuild ng kanyang body dimension. At syempre mga brothers, kailangan sunod sa forma yung motor mo. Yung modern style siya na may pagka-sporty. No? At ito nga mga brothers, nandito sa motor na ito sa LTS 125 ng FKM. Pagka titignan ko tong motor na ito yung mostly nakikita ko na mga 125cc na scooter, no? Sporty look pagdating sa harap. Aggressive yung kanyang fairings mga brothers, no? Linya niya lahat pasubsob, puro patulis. Oh, di ba? Ayan, no? No, meron tayo ditong FKM badge na nagpapa-premium sa harapan ng scooter. Pag tinignan naman natin sa gilid, meron tayo ritong sporty sticker decals na LTS, putol yan. Meron tayo ditong air intake. Itong gilid niya, yung pisngi niya rito, okay din, I like this one. No, wala siyang babagayan na kulay I think yung grab bar at saka yung rear suspension natin na kulay silver din. No, sa running board may sticker tayo ng QJ Tech. So by the way, nga pala galing nga pala tong motor na to sa QJ Tech, no, o sa QJ Motors, at ang FKM po is distributor dito sa Pilipinas ng kanilang mga motorsiklo. Anyway, balik tayo sa ating review. Etong side profile natin dito, meron tayong sticker dito ng LTS. Ito, gusto ko to, simple lang pero sporty look. No, then 125, no. I like this color, yung blue niya parang metallic something na datingan, no. Pero comment nyo nga mga brothers kung anong klaseng blue ang ginamit dito ng FKM. Ayan, napit tayo. No, gloss po yan mga brothers Alright. So by the way, mayroon tayo dito nga side stand kill switch para sa mga limot-limot magpatay ng side stand for the safety. Yan, may badge tayo dito ng QJ Tech sa air filter at engraved naman dito sa gilid ng makina. Going dito sa likod, no, simplicity ang ating makikita dito, no. Ang ganda ng fender niya, mahaba and then hindi siya boring tignan dahil may mga shape ito, no. At flexible naman. Alright. Kabilang side profile, same approach pa rin, at ang ating tapakan dito ng pillion is aluminum na rin. Alright. So balik tayo rito sa likod muna dahil ito yung muffler niya, no. May tatak din ng QJ Motors kasi nga galing ito sa QJ from China. I like this one, yung heat guard niya, no. It's a combination ng matte black finish and then may accent tayo dito ng gloss black finish. So kung parehas silang black pero mag-highlights kasi magkaiba sila ng style ng pintura pag lumalayo tayo. Tapos meron na rin tayong Allen bolts. And then yung muffler niya is good thing dual exit to, di ba? Sangka pa for the compact scooter. FKM, di nagtitipid, di ba? May reflector tayo rito. At ang design ng front fender niya is meron tayo ritong plastic na may style na carbon fiber finish. Ayan, at ang fairings, ayan, oh, flexible, oh, di ba? Ang gaganda ang fairings ng FKM, mga brothers. Hindi nila tinitipid. Okay, oh, ang ganda ng mukha nito. Sungit, oh. Diba? Tulis. Ganda. Split type yung ating LED rito pagdating sa headlight. At quality ang ating lente. Okay. And then turn signal lights niya nandito na sa assembly ng headlight. Pailawin natin para makita natin kung ano ba talaga ibubuga nito.
Yan. By the way, wala na siyang switch pagdating sa ilaw, so matik na itong bubukas pagka ating binuksan yung motorsiklo. So ngayon nakailaw yung turn signal lights niya na LED na napakalakas at nasisilaw ako, at ito yung daytime running lights niya. Parang kilay na masungit ng misis mo. So buksan natin yung headlight. So kailangan natin i-start yung motor. So ngayon mga brothers, naka-engage tayo sa low beam. Ganyan po ang itsura ng low beam niya. At ang headlight nito, ito yung mga modern style eh. Hindi mo nakita yung bumbilya, nasa taas na. High beam natin. Ito ang high beam. Ayan, nakakasilaw na. Hopefully, kita nyo sa ating camera at makaptured ng camera natin yan. At punta tayo sa taillights. I like this one. Yung taillight niya parang ulo ni Batman. Ayan o. Diba? Sumusunod din itong grab bar. Parang siya talagang ulo ni Batman, no? Tapos parang kala mo ice drop. Sarap kunin, no? Tapos kainin. Ito yung ating turn signal lights dito. Good thing hindi nila nilabas, no? Nandito na rin sa assembly ng fairings natin. Ito, I like this one. Gusto ko yung approach dito ng FKM at saka QJ. Alright? Do high beam natin para makita nyo. Oh, diba? Astig. Alright mga brothers, going dito sa kanyang seats, masasabi ko na kahit single tone ng ating seat upholstery rito, makapal naman siya, at ngayon kinukurot-check ko, hindi naman bumabakat ang ating kuko at bumabalik naman siya. So, indication po yan na quality o maganda yung upholstery na nilagay. Sometimes kasi yan tinitipid ng mga company. But dito sa FKM, hindi nila tinipid yung kanilang upholstery. Ngayon mga brothers, buksan natin yung under seat compartment para makita natin. So, kukunin nyo yung susi rito mga brothers at i-open nyo dito. Ayan, classic. Alright, so meron tayo ritong malapad na pagkakasyahan ng ating mga gamit. Para guys, hindi pa pwede rito yung mga open face at saka full face, no? Half face possible, pwede pa. And then meron tayo ritong socket na nakita na USB, no? So dito na kayo pwede mag-charge na inyong mga phone. Ayan, no? Kung mahaba yung kable nyo, pwede naman papunta rito sa side mirror kung magkakabit kayo ng CP holder. Alright? Meron tayong helmet hook at good thing meron tayong edge guard dito na rubber para hindi basta-basta papasukin ng tubig ang ating gamit dito sa U-Box. No? Around 4 liters ang kanyang fuel tank capacity. Madali rin naman buksan. At gusto ko to rubber yung ginawa rito ng FKM. No? Pag natapon yung gasolina, dito lang pupunta. No? Hindi maapektuhan yung ibang part o components ng scooter. Ang ating grab bar na si Batman. Tawag ko talaga rito si Batman. Okay, close na natin. Madali lang naman at balik natin yung susi. Ayan, makikita nyo mga brothers dito, meron tayong malapad na floorboard at kitang-kita nyo ang aking kodigo para hindi tayo magkamali. Okay? At itong floorboard na to, kakasya to sa mga knapsack bag, mga pinamili nyo. Then meron tayong utility hook dito. Okay? And then ang ating seat height is 750 mm at ground clearance na standard na 140 naman. Ayan, yung ground clearance niya. No, so hintayin nyo mga brothers ang ating performance review kasi doon tayo magbabike fit. For now, sasabihin ko muna sa inyo yung kanyang specs pagdating sa seat height. And then meron siyang bigat mga brothers na 103 kg in curved weight. Okay. So ngayon, upo tayo sa motor para makakita natin kung ano pa ang ibang mga features ng motor na ito. No? Ayan, okay yung seats. So, makipot lang siya pero komportable at nararamdaman ko makapal yung foaming. Alright, tinapakan ko na rito yung aking kodigo. Lagay ko na nga sa likod. Okay. At magandang spacing niya. Pwede kang umabante kung matangkad ka. Dahil nasa isa kang compact scooter. Ako naman dito lang ako sa bandang gitna. No? Alright, so meron tayo rito mga brothers na ordinary na pindutan o switches lang. No? Buksan natin. So meron tayong horn dito sa kaliwa. Yung turn signal lights niya, dalawa yung engagement. Pwede mong i-push para bumalik. Tapos kung gusto mong hazard switch, meron ka dito. O, di ba? And then ang ating low beam at high beam. Ayan, wala na siyang flasher dahil scooter to. Ang kanyang handle grip sakto sa isang large na kamao na katulad nito. Ayan. At meron tayo ritong bakal na N-bar. Buti naman hindi plastic. At ang ating brake lever dito is conventional lang naman na brake lever. Wala namang special. At naka-lip type tayo rito na side mirror. Ayan, kita ba ako? Okay, so ito naman papalayo. Ayan, no? So kitang-kita mo naman yung kitang-kita man yung likuran mo at pwede ka pa maglagay dito ng blind spot side mirror.
Alright, sa kanan, mayroon na lang tayo ditong starting. So, ganun din naman ang approach ng ating handle grip dito, no? Same as same sa kabila. Yung end bar and also ang ating brake lever at side mirror, no? So, dito naman sa kanyang gitna, ang ating meter panel. Open natin. Okay, what we have here mga brother is a digital meter na negative style na meter panel. Okay, so meron tayo ritong clock akong nakikita. And then trip A, may trip B kaya to? O, trip B. And then total o yung odo mo dito sa baba. Yung fuel meter mo, eto. Okay, so subukan nga natin na patakbuhin. Baka meron siyang RPM. So wala siyang RPM mga brothers. Let's talk about mga brothers, ang kanyang front suspension dito is telescopic port. Meron tayong reflector dito, no, for the visibility natin sa daan pag nag-U-turn tayo. At pagdating sa disc brake mga brothers is meron tayong dual piston pot caliper dito na preno. At meron tayo ritong 220 disc rotor. Okay, pwede na rin for the compact scooter. At meron tayo ditong wheel mags mga brothers na standard na 14 inches na may size na 80 by 80. Good thing mga brothers, tubeless na rin ito. At pansin ko ang ganda ng kanyang treads, talagang pang street. Ayan. At may pagka-smooth o soft compound na rin ito kung hindi ka maselang kahit wag mo munang palitan. Dito naman sa likod mga brothers, ang gusto ko rito yung kanyang single shock rear suspension, no? Bakit? Nakadibaso eh. I don't know kung ito is gas o oil type, no? Pero sa mga nakakaalam dyan, comment nyo ako ng klaseng rear suspension to. At adjustable siya kasi meron ditong threads na pipihit. Alam ko may special machine to, spammer ba tawag doon? Correct nyo nga ako dyan kung mali ako mga brothers. Anyway, naka-drum brake tayo rito sa likod. At meron tayo ditong tire size na 100 by 70 at 14 inches din na wheel mags, no? Tubeless na rin ito at yung wheel mags nito is may spoke na 5. Ganda oh. Tapos matte finish ang kanyang color. Okay mga brothers, usapang na tayong makina. Alright, so meron nga itong to be exact na 124cc. Ito is air-cooled. So marami na naman magre-reklamo. Usapan na namang liquid-cooled at saka air-cooled. Sasabihin na naman, hindi pwede sa mga ganyan-ganyan yan na kalaban. Well, anyway, uulitin ko mga brothers, kaya po to air-cooled is mababa lang po yung compression ratio ng makina. No, so meaning po, hindi po ganun kainit ang working condition ng makina o nitong scooter na ito. Kaya po, air-cooled lang siya. So yung mga naka-liquid-cooled po mga brothers, yan po yung matataas yung compression ratio, which is indication na matataas ang kanilang engine temperature, kaya kailangan po may maglalamig sa kanila. So meron pong advantage at disadvantage po yung liquid-cooled at air-cooled. Anyway, maraming salamat ulit sa iyo Ikimoto sa pagpapaliwanag sa amin. Napaka-technical mo talagang vlogger. At balik tayo sa ating review. So ang isa pa sa features ng motor na ito mga brothers, fuel injected na ito. So talaga maaasahan natin to sa katipiran sa pagiging 125cc na scooter. Punta tayo sa gilid mga brothers. Okay, ayan o. So, meron nga itong power ratio na 8.2 horsepower at 7,500 RPM. At meron naman siyang 9.2 Newton meter of torque at 6,000 RPM. Na para sa akin, very decent na para sa isang 125cc. Meron ka ng power at the same time makakatipid ka naman sa gas consumption. Kaya alam niyo mga brothers, mabenta talaga ang mga 125cc scooter dito sa Pilipinas dahil ideal talagang gamitin o tinatawag natin sweet spot pagdating sa scooter dito sa Pinas. Alright mga brothers, nakaikot na tayo dito sa bagong scooter ng FKM. Ito nga yung LTS 125, isang compact scooter na galing sa QJ Motors na kung tawagin natin is sa QJ Tech. Alright, so sa presyo, pakita natin dyan. Ayan. So sa mga magtatanong po ng terms and installment, kindly check po yung comment natin dahil nandiyan po yung dealers ng FKM. At tawagan nyo na lang po, nandiyan po yung cellphone number para malaman nyo po kung saan sila malapit para sa inyo. Okay, so mga brothers, i-share nyo naman ang ating episode sa Facebook at baka kayo po ang mabigyan ko ng ating GCash giveaway linggo-linggo. No? So mas maraming sharing ng ating mga FKM episode, mataas po ang chance nyo mabigyan ko kayo ng 500 pesos na GCash. Kung dito naman kayo sa YouTube nanonood, subscribe na kayo, click nyo yung notification bell para updated kayo dahil ngayon naman iti-test ride natin ang mga motor na ito and also yung iba pang scooter na bagong labas ng FKM. Kaya mga brothers, ride safe and cheers!